Magandang araw mga Kai Soto fans! Ang kasaysayan ng basketball sa Pilipinas ay puno ng mga kwento ng dedikasyon, sipag at lakas ng loob ng mga manlalaro na patuloy na nagsusulong ng karangalan ng bansa sa buong mundo. At isang halimbawa ng ganitong uri ng manlalaro ay si Kai Soto, ang ating 7'3" na Pinoy basketball player na nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa mga kabataang Pinoy, kundi pati na rin sa mga manlalaro mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang bagong yugto ng kanyang karera ang nagsimula nang siya ay sumali sa Japan B-League, isang liga na kilala sa pagiging mahigpit at matindi ang competition. Kamakailan lang nakipaglaban ang Koshigaya Alphas laban sa Kawasaki Brave Thunders at muling pinatunayan ni Kai ang kanyang kahusayan at katatagan sa kabila ng mga pagsubok. Sa laban na to, bagamat hindi kompleto ang naging performance ni Kai, nakatulong pa rin siya sa pagtamo ng panalo ng Koshigaya Alphas sa score na 101-77 laban sa matinding kalaban na Kawasaki Brave Thunders. Isa sa mga aspeto ng laro na hindi maaring palampasin ay ang foul trouble ni Kai na siyang nagresulta sa kanyang pag-foul out sa laro. Sa kabila ng pagkakaroon lamang ng 6 points, 6 rebounds, 2 assists, and 1 block, hindi may kakaila na may malaking papel ang ginagampanan ni Kai sa depensa at sa pagpapakita ng kanyang leadership sa loob ng court. Ang pagkakaroon ng foul trouble ay isang normal na bahagi ng laro, pero ipinakita ni Kai na ang bawat sandali sa court ay may kahulugan at hindi lamang sa mga statistics nasusukat ang isang manlalaro. Bagamat hindi nakapagpakita ng malaking bilang sa mga aspeto ng laro, ang contribution ni Kai sa game flow at ang mga simpleng plays na kanyang ginawa ay siyang nagsilbing inspirasyon sa kanyang koponan upang makamit ang napakahalagang panalo. Samantala, ang kalaban ni Kai na si Matthew Wright, isang kilalang manlalaro mula sa Pilipinas, ay nagpakita ng magandang performance sa kabila ng pagkatalo ng kanyang kupunan. Si Matthew Wright ay nakapag-ambag ng 11 points, 11 rebounds, 1 assist and 2 steals. Ang kanyang contribution sa opensa ay hindi sapat upang makuha ng Kawasaki Brave Thunders ang panalo. Pero hindi may kakailan ang kanyang mga galaw sa court ay nagbigay ng magandang momentum para sa kanyang kupunan sa ilang bahagi ng laro. Si Matthew Wright ay kilala sa kanyang mahusay na shooting at basketball IQ, kaya naman siya ay patuloy na isang malakas na puwersa sa bawat laro ng kanyang nilalaro. Ang laro ni Matthew Wright ay isang magandang halimbawa ng pagiging consistent at pagiging epektibo sa bawat pagkakataon. Sa kabila ng pagkawala, patuloy siyang naging leader sa kanyang kupunan at nagpakita ng malasakit sa bawat laban. Pero ang tunay na kwento sa laban na to ay hindi lamang nakapaloob sa mga stats o resulta ng game, kundi sa mga aral na hatid nito sa mga manlalaro ng basketball at mga tagahanga ng laro. Sa bawat laro, maraming aspeto ang dapat isaalang-alang. Hindi lamang ang mga puntos, kundi pati na rin ang teamwork, depensa, at ang mentality ng isang manlalaro. Bagamat hindi naabot ni Kai ang mga mataas na numero na inaasahan mula sa kanya, hindi nito binawasan ang kanyang halaga sa kupunan. Ang kanyang presence sa court ay naging isang malaking pabor sa Koshigaya Alphas sa pagkuha ng kanilang pangalawang sunod-sunod na panalo laban sa Kawasaki Brave Thunders. Si Kai ay isang natural na leader at ang kanyang kakayahan na magbigay ng inspirasyon at magpatuloy sa kabila ng mga hamon ay nagpapatibay lamang sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinaka-promising na athlete sa larangan ng basketball. Sa pagtingin sa hinaharap, tiyak na ang susunod na mga laban ni Kai ay siyang magbibigay ng mas mataas na antas ng hamon at opportunity para sa kanya para patunayan ang kanyang halaga. Bagamat may mga pagkakataon na hindi niya nakamit ang inaasahang mga numero o performance, ang bawat laro ay isang hakbang tungo sa kanyang patuloy na pag-unlad bilang isang manlalaro. Ang rematch laban sa Kawasaki Brave Thunders ay isang magandang pagkakataon para kay Kai na ipakita ang mga natutunan niya mula sa kanilang nakaraang laro.
Sa kabila ng foul trouble at hindi kompletong performance nung kanilang unang laban, meron siyang pagkakataon upang magbawi at ipakita ang kanyang potensyal. Hindi lamang ang mga tagahanga ni Kai ang nagmamasid, kundi pati na rin ang buong koponan ng Koshigaya Alphas na umaasa sa kanyang mga kontribusyon upang makamit ang isang mas mataas na antas ng tagumpay. Well, ang rematch na ito ay maaaring magsisilbing turning point sa kanyang karera kung saan ang kanyang pagganap ay magtatakda ng direksyon ng kanyang koponan at ng kanyang sariling paglago bilang isang player. Bilang isang 7'3" na sentro, si Kai ay may unique na katangian na bihira sa mga manlalaro sa kanyang posisyon. Ang kanyang laki at athleticism ay nagbibigay sa kanya ng malaking kalamangan sa depensa at sa pag-aalok ng shot blocking abilities. Gayunpaman, ang tunay na potensyal ni Kai ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang taas, kundi sa kanyang kakayahang mag-adjust at mag-improve sa bawat laro. Ang rematch laban sa Kawasaki ay siyang magbibigay sa kanya ng pagkakataon upang ipakita ang kanyang maturity bilang isang player at upang ipakita ang mas mataas na level ng kanyang performance mula sa mga simpleng plays hanggang sa mga crucial moments ng laro. Sa huli, ang laban na ito ay isang kolektibong pagsubok, hindi lamang para kay Kai, kundi para sa buong Koshigaya Alphas. Ang koponan sa Japan B-League ay may mataas na antas ng competition at ang bawat laro ay isang labanan ng disiplina, taktika at mentalidad. Ang Koshigaya Alphas bilang isang koponan ay patuloy na nagsusulong sa kanilang mga layunin sa liga at ang bawat manlalaro kasama si Kai ay may mahalagang papel sa pag-abot ng kanilang tagumpay. Sa rematch laban ng Kawasaki, hindi lamang si Kai ang may misyon, kundi pati na rin ang buong koponan at magpakita ng lakas at determinasyon upang makuha ang kanilang tagumpay. Ang laban sa Kawasaki Brave Thunders ay isang halimbawa ng kahalagahan ng consistency at resiliency sa basketball. Hindi palaging makakamtan ang mga perpektong numero, ngunit sa bawat laro ay may pagkakataon na matuto at mag-improve. Si Kai sa kabila ng pagkatalo ng Kawasaki sa score na 101-77 ay hindi nagpatinag at patuloy na nagbigay ng inspirasyon sa kanyang koponan at sa mga Pinoy na nanonood sa kanyang bawat laban. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.